Para sa aming year-end ride, ang ipepedal namin ay ang Our Lady of Piat Church sa DRT Bulacan at ang katabi nitong Cafe Piat. Isa itong simbahan na itinayo sa itaas ng burol, kaya tanaw mula dito ang mountain ranges ng Bataan at Zambales, ang Mount Arayat ng Pampanga at ang malawak na kapatagan ng Central Luzon. Siyempre, DRT ang ating destinasyon kaya expected natin ang mga ahon. Nasa bungad lang ito ng DRT kung manggagaling ka sa Angat, pero kung galing ka naman sa norte at dadaan sa San Ildefonso, ito yung mas challenging na ruta. Dito, medyo mahirap at makukunat ng mga ahon. Hello guys, good morning. So it's Sunday, December 29, and ito na yung magiging year-end ride namin ng mga kasama. Every ride namin, dito talaga kami sa simbahan nakikita-kita para simulan ang aming pedal ng positibo, humingi ng gabay at kaligtasan, humingi ng tawad at magpasalamat. Dito ko na inabutan ang isa sa mga kasama ko. Susunduin na dapat namin kayo eh. Kasi si Elman mahirap sunduin yun eh, kayo malapit lang eh. Papakalpuan lang ako, talanga akong ilaw eh. Delikado pa naman, medyo madilim ngayon. I mean, kahit maaga na, madilim pa din eh. Tatlo lang kaming natuloy ngayon. Dahil yung nagyaya at pumili ng aming pupuntahan, siya yung hindi nakasama. Wala, sayang si Reggie, hindi sumama. Hindi yata nakauwi. Oo, hindi rin papayagan ng asawa siguro yun. Magbabagong taon na eka, maglababay ka pa. O baka naman yan, nandiyan si Elman. Wala siya, ano, diretso tayo? Hindi din dumating ang isa pa naming kausap kaya dumiretso na kami ng padyak. Tingnan niyo, alas 6 nang mahigit pero ang dilim pa din. Oo nga. Alas 6 na oh. Back na 6. Parang umuulan din oh. Yung takabihan na po pong dalaga. Oo. Ito yung 6:17 Sitio Muson, Bohol na Mangga. Kailan ang huling sama mo sa amin, Paulo? Sa Cobia Bridge pa ba? Ha? Sa Cobia ka pa ikaw nagtumama? Sa Cobia pa may nalungaw. Kailan? Yung huling ride natin, nasa mama ka. Sa Cobia. Naging busy na din sa trabaho at pamilya ang mga kasama ko. Kaya bihira na kaming makumpleto. Kaya kung may pagkakataon kagaya nito, sinusulit na namin.
Hill ride lang naman kami ng aking mga kasama kaya sinubukan naming dumaan sa alternatibong daan na hindi ganun kahirap ang mga ahon. Pero dahil looban at mga dulong barangay ito ng San Ildefonso at San Rafael, medyo hindi ganun kaganda ang ibang kalsada dito. At may mga parte na rough road na naging maputik din dahil sa pag-ulan. Malinis ng ilog. Ay, may linaw pa oh. First time din naming dumaan dito ng reverse route. Dahil sa ilang beses na pagpunta ko dito, dumadaan lang kami dito kapag pauwi na galing sa arko ng DRT. Medyo matagal na din ang huling beses na umahon kami dito, kaya nakakapanibago. Tingnan natin mapa. Check lang tayo. Check lang yung mapa. Alam ko dito na. Teka, papunta rin. Alin po? San Rafael. Sa Rafael. Diretso tayo dito. Oo. Hanap ako ng hanap ng phone nandito pala sa packet ko. Hindi dito. Diretso pa. Hindi pa nga dito yun kasi yung nilikuan, yung likuan na dapat matadaanan muna natin yung pinuntahan natin ng paano. Ano tawag ito? Yun nga, yung sa New Zealand. Dahil nga namin dito Kuya Aji sa lagpas. Ako, umaambon. Wala, ginagawa ng kalsada. Ito yung wasak na wasak eh. Naalala mo? Magubahin na natin. Ito yung sobrang pukul-pukul eh. At least ginagawa na nila ngayon. Parang ito na. Kasalaat. Tama ba? Tama naman, di ba? Dapat may simbahan dito. O, hindi pa to. Pero hindi ko alam. Tingnan nga natin. Nangapa din talaga kami sa ruta na to. Kailangan naming tumingin sa mapa sa bawat kanto na hindi kami sigurado dahil madaming pasukan dito na dead end ng kalsada. Alam ko tama tayo eh. Teka. Hindi, sa Strava makikita yan. Tama. Tama tayo. Saan tayo? Dito, diretso. Ay, ito? Oo. Ano to kasi dati? Rough road. Parang Tama, dito tayo. Diyan ako na doon ako na, ang tawag to? Yung parang na wrong turn. Pau. Kasama to sa rough road natin dati. parang Sinintati na to kasi nung bungad lang yung sinintati dito. Ngayon mahaba na bakit ka po nila? Ito, putot pa din. Oo. Ito
Ito pa rin yung, hindi, kapiraso lang po itong rough road na to eh. Kapiraso lang to, mga 1 kilometro. Wala na, malayo na tayo eh. Kaso putik ang putik. At least nakita na natin. Kasi ganun din eh. Kung doon tayo dumaan sa kabila, dito rin tayo bababa mamaya. So nasa sa inyo na kung gusto nyo bumalik dito sa ahon. Grabe yung nakikita ng province life talaga. Ganda. Sabi ko dati, ano ko to eh. Ang tawag nito, magdodrone ako dito. Pipicturean ko lang itong mga bukid dito. Kasi ang ganda eh. Ganda no? Yung dadaan ako dito, na-amaze talaga ako. Tingnan mo yun, may rice terraces pa dun oh. Ganda. Oh. Ayos pa ito light. Wala na kung puro pa tayo sa daan dito. Pero yan, dami pa pala sa ilog. Oh. Kapag pumapasok kami ng looban, madami kaming natutuklasang shortcut at bagong ruta. At madalas, dito mo din mae-engkwentro ang matatapang na aso. Ang tapang nung polka dots. Takot yung isa. Malaki yung polka dots na yun. Tatakot ang isa. Ganito lang kalaki yung mga aso ng katapi ko eh. Hindi, dito na nga, liliko tayo. Liliko tayo dito sa kanto. Eh, ano pa talaga kuya? Hanap na tayo ng kakainan. Diba? Walang ahon masyado, no? Yun nga lang may putik. Kailang yun. Bella yung mga kinarihan. Oo. Hanap tayo ng kakainan. Oh, at least nalagpasan natin Kuya Aji yung matitinding ahon. Hindi, maraming ahon yung ano na yan. Yung itong ruta na to kung dito tayo sa itaas dumaan. Eh kainan yata dito, ang dami siklista oh. Tara. Kumain na muna kami bago umakyat sa simbahan, pero hindi nasunod yung plano namin na mag-light meal lang dahil mabigat sa tiyan yung kinain namin. Medyo nahirapan tuloy kami sa huling ahon. Diyos ang makapangyarihan sa
17, 18, 19%. Walang iya na yan. Kaya pala makunat yun. 19%. Mag-aalas 9 nang makarating kami sa Piat. Pumasok muna kami sa simbahan at sinilip din ang ikalawang palapag nito, kung saan overlooking ang malawak na kapatagan at ang mga kabundukan na tanaw sa malayo. Siyempre, sinubukan din naming magkape sa cafe. Sunday at medyo maraming tao ngayon, kaya tumagal din ang aming order. Tamang kwentuhan lang ng ilan sa mga plano naming padyak ngayong 2025. Parang ang bilis lang lumipas ng isang buong taon, na kung aking babalikan, mga ilang araw o linggo pa lang ang lumipas. Mas malalayo ang aking napedal at natakbo noong 2023, pero itong 2024 naman ang nagbukas sa akin ng pagkakataon na mabalikan ang pag-akyat ng bundok. May mga bagong nakilala, meron ding nawala at hindi na ulit nakasama. Pero ang importante, yung mga tao at kaibigang nanatili. Salamat, Kuya Aji. Nasa susunod na taon. Next time. Ingat. Salamat. Sige. Hanggang dito na lang muna at sana samahan nyo kami sa aming mga pedal sa 2025. Maraming salamat.